Magandang araw po sa inyo mga banateros. At eto na nga po, lumusob po si VP Sara Duterte sa kamera. Abay, pambihira. Pumunta po siya dyan dahil nga po yung kanyang chief of staff ay kinulong nitong mga hinayupak na mga congressman natin. Diba? At ang nagkulong, alam mo kung sino? Walang iba kundi isang convicted child abuser. Ika nga, isang kriminal. Convicted na po. Oh, isa pa ho, pantakin mo. Alam mo, may nag-message nga sa akin grabe daw ho itong si ma'am, yung si attorney na to. Dahil grabe ho daw itong malaki ho na itulong daw nito sa Davao, lalo na po sa mga IPs. Grabe daw po ito. Napakatinong tao, napaka-humble na tao, napakagaling at sobrang bait, sobrang malapitin sa tao. Tapos mantakin mo ang magpapakulong sa kanya isang animal na kriminal. Abay puta. Nakakapisti talaga, ika nga. Diba ayoko na lang magsalita pero ayoko na sabihin punyeta pero nakakapunyeta talaga eh. Mantakin mo isang matinong tao pakukulong na isang kriminal. Saan nangyari yan? Only in the Philippines. Gago! Oh, kaya yan, napalusob tuloy si VP Sara Duterte dahil sa ganyan na eksena nitong mga taga-kamara. So pinuntahan po ni VP Sara Duterte tulad ng kanyang pangako. Ano po ba ang pangako niya? Pag may nakulong dyan, sasamahan ko. Sinamahan po. Nag-overnight po si VP Sara Duterte sa kamara. Nayanig po ang buong kamara. Balita ko nga, nangatog daw yung tuhod. Yung iba natulog na din sa loob ng mga kubol nila, nagtago. Dahil lumusob daw ang siyempre ang entourage ni Madam VP Sara Duterte at may nangangatog daw na aso diyan. Oh, yung aso na yon wala atang buntot. Ay hindi, may buntot ang mga chihuahua. Oo, nangatog daw. Yung totoong chihuahua wala po ako sinasabing congressman yun. Kasi may chihuahua daw dyan na nakawala. Tapos nung dumating na put, gumaganong-ganon na yung mga ni Pangulong, Pangulo. Hindi, pwede na. Pangulong VP Sara Duterte. Nangatog daw yung chihuahua. Bumahag yung buntot. Yung totoong chihuahua, yung totoong aso. Baka sabihin naman ninyo, wala akong tinutukoy na tao dun O, ito, pakinggan natin yung press con nitong mga, ewan ko. Tuloy. As regards the visit in the House of Representatives of Vice President Sara Duterte. Let's start with, just give you a very brief rundown by time. At about 2 p.m. yesterday, the arrival of the advance party of the OBP. Feeling ko masipag to. Hindi, si Sir, feeling ko masipag to. Hindi, ito lang naman. Komento ko lang naman. Wala naman ako pinakakahulugan. Feeling ko masipag itong si Sir. Bakit kanyo? Puyat lagi. Siguro, hindi kasi siya yung parang in charge sa camera Puyat lagi ito Tingnan mo, dilat na dilat. Wala akong ibig sabihin nun Nasabi ko lang masipag siya, pinupuri ko siya. Palakpakan nga natin. Kasi dilat na dilat tingnan niyo. Inside the complex of the House of Representatives. And about 2 hours after that, just before 4 p.m., the security team of the Vice President coordinated with our Legislative Security Bureau. And we basically briefed them about our House rules. Wag kayong magagalit dyan Wag niyo pagbabatuhan ng galit po si Sir. Si Sir po ay isa lamang pong kawani, ibig sabihin po ay siya po ay sumusunod lamang sa kanilang rules. Kaya kung ano man ang kanyang ipatupad ay yan ay kanya lang trabaho. Wag po tayong kagagalit dyan. Ang nagdidesisyon ang dapat nating banatan. Si Sir, matinong nagpapatupad lang. Hindi naman po pwede siyang hindi sumunod dahil siya naman po ay makakasuhan. Kaya sumusunod lamang po si Sir. And the security protocols and guidelines. At about 4 o'clock, we receive an advice from the security that the Vice President is on her way.
Alas 4. However, it was not until 1945, or about 2 hours after, that the Vice President actually arrived. And she was brought directly to the visitor center of the House of Representatives, situated at near the South Gate. There, we also brought Yusek Sulaika Lopez for them to meet. Kala ko itatakas yan. Wag ganun, Banat Bay. Parang gusto mo itakas eh. Hindi naman. Wag ganun. And they were there until... Ay! Odyo man! Araw-araw na kayo nagpa-press briefing, may ganyan-ganyang pang pagtunog. Hindi, kasi kinuha yung mic. Siguro naka-on. Tapos pinatong sa may speaker. Walang nya pa naman yung speaker dyan. Naikunik mo ba, Banat Bay? Oo, walang nya talaga yung mga speaker dyan. Hindi. Speaker, yung speaker ng nung kanilang whatever conference room. Kayo naman kala nyo naman Tuloy. They were there until 10 o'clock, which is our, based on our house rules. That's the latest that we will allow visitors to our detained guests. And at about 10 o'clock, the Vice President, together with Yusek Lopez, actually prepared to leave the premises of the visitor center, as we have requested. However, after 3 minutes, that Attorney Lopez started heading her way back to our detention center, the Vice President, at about 10:05, also rode her convoy, which is right adjacent to our South Gate. Grabe Nakakaano yung dilat Sir, huwag nyo naman kayo nang didilat. Nakakatakot yung pagdilat-dilat ninyo. Huwag ganun, sir. Hindi, nagulat daw siya. Kaya siya nagdilat. Kasi umalis daw yung, siyempre, hinatid yung chief of staff doon sa visiting room. Tapos nung pag-alis daw nung sa visiting room, sumakay daw si VP Sara Duterte. Kaya tuloy na padilat, patay ko na padilat. Gumanon daw. Sumakay din daw. Naku, sabay silang sumakay. Ibig sabihin, sumakay doon sa convoy ng house, yung si Chief of Staff, si BP, sumakay sarili niya sa sakyan. At naku po, ito na nangyari, ito na. And we were all assuming that she will start turning right, exiting the House of Representatives. However, her convoy went straight ahead, heading towards the South Wing Annex, sorry. And we talked over the phone with the security, and we were informed that the VP will just change using the room of the Honorable Pulong Duterte. Nako! And so, we waited. So nagpunta daw doon sa opisina ni Pulong, si BP Sara Duterte, to stay. Kasi nga naman may restriction na hanggang 10 lang yung visitor, 'di ba, ng kanyang chief of staff na nakulong. So yung chief of staff bumalik doon sa kung ano mang kulungan niya, at ito si BP Sara Duterte dumiretso sa ni Pulong Duterte. Tuloy. But waited until 1 hour, at about 11 p.m., I started to proceed to the office of the Honorable Duterte to find out what's going on, what's causing the delay. Akala At about 11:30 p.m., I personally appealed to the protocol and the security of the Vice President at room 304 if they could possibly already leave the premises, as there's always a practice during long weekends that we turn off power Nako, pinatayan! in all our buildings. If you Nako! note, if you will go around Congress, Pag weekend daw, pinapatayan ng kuryente. Parang nananadya ata itong kamera, ha? De, pero may dahilan daw sila kasi daw masayang yung kuryente. Naku, di ako naniniwala. Sayang kuryente?
Sa tindi ng budget nyo dyan. Kuryente lang. Magkano lang ba isang araw? 2 araw? O, di ba? Pinatayan nyo ng kuryente si Mantakin mo. That's a security risk. Patayan mo ng kuryente ang isang vice president na nandoon sa loob ng building. Napakawalang... Hindi sir alam ko kayo sumusunod lang, pero napakawalang niya naman ng kamera, walang konsiderasyon. Remember, ito po ang second highest leader of our land. Sunod sa presidente. Kung yung presidente kaya nagpunta dyan, papatayan nyo ng ano? Kung si speaker na mag-decide na mag-stay dyan at mag-imbita ng mga kaparty-party. Mag-party-party siya dyan, papatayan nyo? Siyempre hindi, di ba? Yan, Vice President, papatayan nyo ng kuryente. Tapos sasabihin nyo, hindi, rules namin yan. Baka may masunog. During Thursday na walang pasok ng Biyernes, Sabado at Linggo, ino-off po talaga natin yung power. Naku. One is because to save on energy. Naku. Dahil centralize ang air conditioning. Hindi ako naniniwala dyan. To prevent po yung occurrence ng electrical fire. I know, even if, dilat na naman si Sir, even if, as in IP, even if, na yan ang inyong tradisyon, o yan ang inyong ginagawa o protocol, sir, konsiderasyon naman, Vice President yan, papatayan mo ng kuryente sa loob ng isang building. Kung may terorista dyan, dami pa naman terorista dyan sa loob ng kamera. Nai-connect na naman ni Banatbay. Hindi, dami pa naman terorista dyan sa kamera. Mga kaibigan ng mga terorista pala, hindi ka terorista. Mga kaibigan at supporter ng mga terorista. Kung bigla lumusob sila dyan, malaya sila nakakaikot dyan di ba? At tas bigla may gawin dahil nandiyan si BP Sara Duterte. Para tapos na ang paghihirap ng kamera na patumbayin si BP Sara Duterte. Delicates tong ginawa ni BP Sara na to. Buti na lang talaga, matapang na tao to si BP Sara, pero grabe, delicates po ito. Wala man lang kayong konsiderasyon, yung pinuno ninyo. Hindi si Sir, ulitin ko, wag natin sisisihin si Sir. Si Sir ay sumusunod lang sa utos. Siyempre, yung pinuno niyan. Sino ba pinuno nitong chairman nitong nagpakulong dito kay Chief of Staff? Ito ba yung nakahol? Kaya nga, this is not nice. You are such a pathetic. Bad yung ginawa ninyong yan. Bad. Very, very bad. Dahil hindi natin alam kung mayroon nakapag-iwan ng mga chargers or laptops or whatnot sa kanya-kanya mga opisina. Naku naman, sir, yung palusot ninyo. Hindi sa pero nandun yung buong security ng OBP. Ilan yun? Ang dami nun. Hindi ba nila makikita kung sakaling... At saka alam mo yun, nandyan ang Vice President konsiderasyon. Hindi ho tayo, alam nyo, hindi ho tayo sa humihingi ng VIP treatment. Hindi naman po VIP treatment ang kuryente. It's a basic need ng isang tao, kuryente. Di ba? Basic need. Nandyan ang Vice President. Kung may mangyari sa kanya dyan, kaya nyo hubang sagutin? Kaya nyo hubang panindigan na, hindi kasi protocol ka talaga namin. Kailangan namin patayan ng kuryente. Hindi ako sa tingin ko, even if kahit sino pa yan, kahit kunwari panahon ni Duterte yan, kahit panahon ni Pangulong Duterte, tapos nandiyan si Robredo, sigurado ako, iuutos ni Pangulong Duterte, huwag nyo naman patayan ng kuryente yan. Sigurado ako. So standard doon natin ginagawa yun. And normally nga po, it's at 10:30 na ginagawa natin na ino-off. In the case last night, in deference to the Vice President, inabot po tayo ng 12:30. Aba, magpasalamat pa tayo sa inyo, ganon. Magpasalamat pa. Para bagang utang na loob pa ni BP Sara Duterte yun. Utang na loob pa. Bago natin talagang in-off na. Mali talaga yung ginagawa ninyo. So, simula ho midnight
or 12:30 in the morning hanggang kaninang umaga, the close-in team of the Vice President stayed locked inside the room 304. Nak, Uh, di tama For yan. about 7:30 this morning, Oh. upon request of our personnel and finance office, we had to turn on the power again dahil magtatrabaho po sila sa SWA. Oh. So that's about 7:30 this morning. Mantakin mo, 12 to 7:30 nyo lang ibibigay yung kuryente, hindi nyo pa ginawa. 7 hours lang yun. Ano ba naman yung gastos na yun? Wala naman siguro 1,000,000 yun. Pambira naman, sir. Hindi pala, hindi ikaw. Yung pinuno mong kahol ng kahol. 8 o'clock, the Vice President, security team remained locked inside the room 304. At 10:53, we noticed the Vice President together with entourage left the room of the Honorable Pulong Duterte, and we followed her all the way to the detention facility. At 11:07 this morning, the Vice President was allowed by the chairman of the Governance Committee to visit, and once again, Nakita nyo? Nag-stay lang si BP Sara Duterte. Walang ligo, walang ilaw, wala lahat. Tapos pagkagising ng alas 11 umaga, actually siguro nagising na yan ng alas 7 kasi binuksan na yung ilaw eh. Siguro doon na naligo. Alas 11, allowed na siyang bisitahin yung kanyang chief of staff, binisita niya. Kakaiba talaga ito si BP Sara Duterte. Palakpakan natin, palakpakan. Yan ang talagang pag sinabing sagot ko kayo, yan talaga. Yung sinabi niyang pag kayo nakakulong, sasamahan ko kayo. Ayan talaga, sinamahan niya. Ayan ang being true to her words. Para talagang tatay niya, di ba? Kakaiba ito si BP Sara Duterte. Kung ako yun, matutulog, uwi na ako eh. Hindi, sasabihin ko, di ba, alas 12, uwi na ako. Balik na lang ako bukas ng umaga pagka okay na kuryente. Ano ba naman yung tulog lang ako? Hindi naman sila magkasama eh. Iba yung pihita ni yung kulungan ng chief of staff at saka yung iba yung opisina ni Pulong. So hindi sila magkasama physically, 'di ba? So ibig sabihin, pwede ka naman umuwi eh, kasi hindi naman kayo magkasama eh. Pero bakit siya nandun? Yan ang tinatawag na suporta. Moral support, ika nga. Pinapakita mo yung suporta mo. Pinapakita mo na talagang ikaw ay naging totoo sa sinabi mo na sasamahan mo. Yun ang ginawa ni Pangulong BP Sara Duterte, di ba? Yun ang totoo niyan. Ganun, no? discuss with Attorney Zulaika Lopez at our House of Representatives Custodial Center. That's about all I have for you. Thank you. Sir, General Taas, wala naman siya complaint na, syempre, nawala ng kuryente, so magdamag siyang walang power doon. Wala ho kaming narinig na complaint dahil I would assume dahil hindi naman ho kami nagkulang ng pag-remind. Sinabi ho namin na baka uminit at sana ho maintindihan ninyo dahil policy ho sa house ito para makaiwas tayo sa aksidente. At makatipid din po tayo ng kuryente. Isipin nyo kung 1 kwarto lang yung ating bibigyan ng kuryente, pero kailangan yung kabuuan, umaandar ho yung... Yes. Pero walang naniniwala dyan sa ganyan yung dahilan. Makatipid. Makatipid. Ang dami yung pinakakain. Hindi kayo ha. Yung leadership dyan sa Kamara, ang tindi ng kainan dyan sa loob ng pag may mga bisita. Kung gusto nyo talaga makatipid, patayin nyo na kuryente mula ngayon. Tigil nyo na yan. Gusto nyo makatipid, pati yung building ninyo, isara nyo na. Masyadong ako, gago na lang maniniwala sa ganyang dahilan. Gago na lang talaga. Hindi, kasi kailangan. Vice President yan eh. Kailangan patayin. Again hindi ko kasalanan ni Sir, kasalanan nung pinuno nila dyan. Air conditioning unit, na imagine nyo na ho kung gaano kalaking... General, dun sa huling pag-uusap nyo, nakita namin kanina, kailan daw po
aalis dito si VP? May sabi po ba siya? Ano po bang sentimiento niya? Hindi po namin na napag-usapan yung kailan siya aalis. As far as yung kailan siya aalis is yun ang yung usapan between us at saka yung security at saka yung protocol. Hindi po tayo nagsasabi kay Vice President noon. However, ang napag-usapan po namin kanina is hinihintay ko lamang bago ko siya papasukin doon sa detention facility, yun nung approval ng aming butihing chairman na indeed, inaprubahan po yung pagbisita doon sa detention facility. Dahil kung matandaan po ninyo, kahapon hindi yung detention yung pinag-meetingan nila. Doon po tayo sa visitor center dahil strict ho yung mga protocols sa detention center. Kaya mas maganda doon sa kabila. Yun ang pinag-uusapan namin. Sabi ko, baka pwede po na doon tayo sa kabila. Pero minarapat ng ating Vice President na Tito. At inaprubahan naman nating chairman. Last from my end, Sir, Congressman Chua, kayo po, ano po ang sentiments ng komite dito sa nangyayari ngayon dito na pagbisita po ni VP Sara? Well, briefly, bigyan ko muna kayo ng background kung ano po yung mga nangyari. Nagkaroon po ng mga exchanges of correspondence. Nagpadala po sa akin ng sulat, mga letter requests ang si Attorney Zulaika, ganun din po si Vice President at saka si Congressman Pulong Duterte. Ang request po ni Attorney Zulaika una ay kung po pwede siyang i-allow na pumunta sa kanyang therapy. So ito po ay sa ating pong correspondence, pinapayagan po natin siya provided ibibigay po niya yung oras. Ito, ano ginagawa ni Chua ngayon dito? Ang ginagawa niya, kunwari, bait-baitan sila. Kunwari, pinagbibigyan si Chief of Staff, di ba? So, yan ang pinalalabas niya. Hindi, mabait pa nga kami. Kita nyo, pinababayaan namin, binibigyan namin ng kuryente, anik-anik, mga ganyan-ganyan. Ay, kuryente tuloy. Pinapayagan namin yung mga doktor, ganyan-ganyan. Ito, una niyang binibida kasi tinanong siya, ano ba ang sa tingin ninyo? Ganyan-ganyan. O, saan nangyayari? Ito, ang kanyang paunang sinabi na parang hindi, mabait kami dyan. Yung lugar at saka i-escortan po siya ng ating Sergeant at Arms, tao ng Sergeant at Arms. Pangalawa, sumulat po sa atin si Vice President kung po pwede na mag-stay siya kasama si Attorney Zulaika for the duration ng kanyang detention. Ito po ay hindi natin inalaw dahil unang-una hindi naman po siya part ng naikukulong. So, pero sumulat uli siya, humingi siya ng permiso kung po pwede na mabisita niya si Attorney Zulaika at yun naman po ay pinayagan naman po natin. Ang isa pa pong sulat na natanggap po natin kay Congressman Pulong Duterte, kung po pwede, instead na dun sa detention facility, ilipat dun sa kanyang office. Doon na lang i-house si Attorney Lopez. Ito po hindi natin pinayagan dahil otherwise, ang mangyayari po niyan, yung susunod po, yung mga iba pa pong mga may connection o may mga kaibigan na congressman, gano'n na lang po ang gagawin. Hindi. Sa amin pong paniniwala. Sir, mali yung analogy nyo, sir. Mali yung analogy nyo. Hindi ganun yun. Ang tawag dyan, parliamentary courtesy. Kahit pa paano, sabi mo na kasi usually ginagamit yung parliamentary courtesy sa House to Congress o sa House to Senate or Senate to the House. Alam naman po natin hindi ho ordinaryong tao si VP Sara Duterte. Siya po ay binoto ng mas mahigit pa sa presidenteng pinagsisilbihan mo. Hindi totoo. Mas higit pa sa presidenteng pinagsisilbihan mo. Kaya nga, sana man lang yung courtesy, simple lang naman. Masama po ba yun? Sir, masama po ba yun na si VP Sara Duterte samahan kung saan yung detention nung kanyang Chief of Staff? Yun kasi kahilingan ni VP Sara Duterte. Ayaw nyo kasing mangyari yon kasi alam ninyong mapapahiya yung inyong amo na si Speaker. Alam mo naman, sobra sip-sip mo sa amo mo Di ba?
Alam mo mapapahiya eh. O kaya ganyan ang ano mo, ang diskarte mo. 'Di ba? Sana man lang pinayagan ninyo. Ano ba naman 'yun? May delicates po ba 'yun? Bad precedent po pag pinayagan po natin. At saka syempre, ayaw naman po natin na magbigay ng pabor. Gusto naman po natin pantay-pantay po lahat. Hindi ganun ang yun. mga Hindi ganun yun, i-detain po dito. Hindi ganun. Sumulat po ulit sa atin si Attorney Sulaika. May mga 5 po siyang concessions na hinihingi. Una, na mabigyan siya ng companion para masamahan siya sa kanyang pag-i-stay. Ito po ay pinagbigyan po natin dahil alam naman po natin yung kanyang condition. Meron po siyang back condition. In fact, doon po sa committee hearing, provided yung kanyang companion ay na pinayagan po natin ay isang miyembro ng kanyang immediate family. Ang pangalawang concession na hinihingi po niya ay mabigyan siya ng daily visit ng kanyang personal physician para ma-check yung kanyang health status. At ito naman po ay ating pinagbigyan na payagan siya provided na makipag-coordinate sa ating Sergeant at Arms, sa opisina ng Sergeant at Arms at sumunod sa mga guidelines. Pangatlo po, humingi po siya ng permiso para regularly na magkaroon ng rehabilitation session sa kanyang frozen shoulder. So ito po pinayagan po natin provided na yung time, yung place at saka siya ay bibigyan ng escort ng ating Sergeant at Arms. Pangatlo, humihingi siya ng security personnel na po pwede na may designate. So, ito po pumayag tayo subject to the condition na tayo yung security po natin dito sa house ang ibibigay po natin. At ang ikalima po, nabigyan siya ng permiso na yung staff at saka council niya bisitahin siya sa Sunday dahil meron daw in preparation for the Monday's hearing. At ito naman po pinayagan natin subject sa guidelines ng OSA at binigyan natin siya ng oras from 1 to 7 p.m. So, yun po. So, halos, kung makikita naman po ninyo, halos lahat naman po ng hiningi nila na concessions ay binigay natin subject to certain conditions. Yan. So, ang dating mga kababayan, pinagbibigyan naman daw si VP Sara Duterte. Yun ang dating, 'di ba? Na parang mabait pa kami sa mga kahilingan ng ni VP Sara Duterte at ng kanyang Chief of Staff. Parang gano'n ang pinalalabas nila, 'di ba? Alam naman natin na 'yan bait-baitan lang, pero ang totoo niyan, simpleng kuryente hindi niyo maibigay. 'Di ba? Napakasama naman po ata ng inyong ugali. I mean, hindi po ba i-consideran niyo naman na ito po'y second highest position in the land ng Pilipinas sa bayan natin. Tapos ganyan ang treatment ninyo. Napakawalang niya po, sir. Sa totoo lang, wag na tayo magpasikot-sikot. Napakawalang niya ninyo. Napakawalang puso ninyo. Para ho gawin yan at hayaan yan na walang konsiderasyon. I know it's a protocol, pero sir naman, konsiderasyon naman. Vice President yan. Is it too much to ask for electricity? Ano naman, sir? That is not right. You know that. Wag na tayo magpaikot-ikot. Sorry. Sir, hi. Tristan po from Newswatch Plus. Sir, confirm ko lang yung first request ni VP Sara is to accompany Attorney Lopez po na magstay siya rin sa detention, sir, until matapos ni Attorney Lopez yung detention niya. Yes po, yun po yung initial letter niya na hindi naman po natin napagbigyan dahil siyempre meron naman po tayong sinusunod na guidelines. Yan na naman guidelines. Pero yung pangalawang sulat po niya na kung po pwede bisitahin si Attorney Lopez, yun naman po ay pinagbigyan natin. Subject to guidelines din ng Sergeant at Arms. Excuse me, Miss Vivian from ABS. Good afternoon.
Sir, so hindi po pinayagan si Vice President Duterte na magstay dun sa detention facility. Pero outside the detention facility, pero within the Batasan compound, allowed po ba si VP po mag-spend, for example, ng weekend doon? What do you mean? For Ang example, request po kasi niya is samahan si Attorney Zulaika sa loob ng detention. Hindi naman po natin papayagan kasi hindi naman po siya detainee. At saka sa totoo lang, syempre medyo high profile po to eh. O yun na nga eh. It will require so much security. Ano? Security risk po to dahil pangalawang Alam mo pala security risk. Pero pinatayan nyo ng ilaw. Eto tingnan mo yung logic mo, baluktot. Ayaw mong payagan na pumunta doon sa, doon manatili, doon sa detention center ni Chief of Staff si BP Sara Duterte dahil security risk. Pero nung nag-stay doon sa opisina ni Pulong, pinatayan nyo ng ilaw. Anong katarantaduhan yun, sir? Ako nagtatanong lang. Wala ka sa logic eh. Your logic is out of order. Di ba? Sana man lang, kung talagang yan ang rason, hindi nyo pinatay yung kuryente. Oh, at saka pangalawa, kung security risk, ang dami naman pong security ni BP Sara Duterte. Di ba? Ang dami niya pong security. Sigurado mababantayan naman siya kahit dun sa detention center. Di ba? So, ibig mo ba sabihin, hindi secure yung detention center ninyo? Wala kang tiwala sa mga gwardya ni BP Sara Duterte? Oh. Pero hinayaan ninyo doon sa opisina ni Pulong na pwedeng puntahan ng mga terorista? Sir, naglolokohan tayo eh. Yan ang mahirap, sir, pagka balubaluktot ng ang logic natin eh, para lang makapagpalusot eh. ulo po to. I do not know if we have enough security dito para mabantayan ang pangalawang Hindi mo kailangan bantayan, sir. May sariling bantayan. Huwag ka nagpapauso. Alam mo yan eh. Congressman ka, alam mo yan. Papautot mo dyan. Ito, napaka, dahilan mo, obvious na obvious. Walang, anong security risk? Alam mo, may security siya eh. Ang security risk, yung patayan nyo ng kuryente. Anak kayo ng wewe. ulo. kasi I understand last night doon siya nagstay sa... Wala namang medyang nagtanong nun. Kung ako nandyan, tatanong ko, sir, ano security risk pinagsasabi nyo? Pinatayan nyo nga ng kuryente. Alam, sigurado ako. Baka ako na i-contempt. ni Representative Duterte. So, pwede po ba siya doon magstay for the night? Oo. Yes. Hindi ko po alam kasi sa guidelines, pero kasi po kung pinakikinggan ko Punyetang po kanina guidelines yung yan. sinasabi ni Sergeant at Arms. Alam nyo, sir, huwag nyo nang ipagpaulit-ulit siyang guidelines nyo. Alam nyo naman nababali yan. Yun yung tradition nyo for a decade na magbigay ng courtesy sa budget ng Office of the Vice President. Ano na po yun, ha? Yun na po ay tradition for how many decades? And yet, binali nyo nga. Tapos sasabihin nyo ngayon, hindi, may sinusunod tayong guidelines. Sino ba gumawa niyang guidelines na yan? Kayo-kayo rin naman ha. So ibig sabihin, pwede niyong baliin niya kung talagang gusto ninyo. Tayo nagpapalusot, halatang halata tayo. Sir, galingan nyo pa, mahuhuli kayo na misis nyo. Hindi, totoo. Hindi ko sinasabing nangangalo niya. Ha? Hindi kasi, alam mo naman, mga misis, kailangan magaling ka magpalusot dyan. Kasi ang misis, yan talaga ang pinakamahirap na korte sa Pilipinas. Hindi ho yung RTC, hindi ho yung CA, hindi yung Supreme Court. Ang pinakamahirap na korte sa Pilipinas yung misis. Alam niyo kung bakit? Hindi kasi nagkakamali yun. Ang mga misis, laging tama yan.
Kaya mahirap yan. Medyo risky rin po dahil may mga protocol po tayong sinusunod dito. So could you imagine kung mag-i-stay ka po doon, ikaw lang, yung isang opisina lang ang bubuksan natin. Pero yung buong, kagaya po na sinasabi ni Sergeant at times, centralized, parang medyo hindi naman po yata maganda yun. So sa akin naman po, wala naman po masama kung umuwi. At pagkatapos, the following day, po pwede naman pong bumalik. Welcome naman po. Yun naman po talaga yung, maski naman po yung mga lawyers ni VP, i-allow din po natin sa mga ganong klaseng arrangement. So until what time po pwede Representative Chua or Sergeant Sir Taas, kung hanggang anong oras po pwede si VP Duterte dito today, and sa weekends po, ano yung schedule ng visit na ipapayagan po natin? Hindi lang po kay ating pangalawang Pangulo. Sa lahat po ng bibisita sa ating mga nakadetain, ang policy po natin is pag merong session, inaalaw ho natin hanggang alas 7 ng gabi. Dahil, obviously, marami hong tao from Monday to Wednesday. However, pagka po Thursday hanggang weekend, subject po sa approval ng committee na may hold po dun sa ano. So, pwede ho ating i-allow hanggang 7 din ng gabi. Dahil anything beyond that, overtime na nga po, tama po si Chairman Chua, napakarami yung security yung kailangan nating i-devote doon sa isang bisita lamang. Alam mo, maganda dyan eh. May naisip ako pero ayoko na lang sabihin. Di ba? Pero masunurin naman po si VP Sara Duterte. Hindi naman po siya gagawa ng hindi maganda dyan. Pero ang balita ko nga ngayon, lockdown na daw. Ni-lockdown na ng kamera. Kamera kaya ang nag-lockdown o si VP Sara? Hindi, ni-lockdown daw ng kamera. Ninervous na naman eh. Umakyat na naman ang betlog nila sa leeg nila eh. Ninervous kay VP Sara Duterte. Alam mo naman yung mga yan, tapang-tapangan lang. Pero pag nandyan na mga Duterte, umaakyat na mga betlog niyan eh. Ako po, simple lang po ang opinion ko po dito. Sana naman po yung respeto po at yung leniency na binibigay po natin sa ating Vice President, suklian din naman po niya ng respeto sa atin. Yung mga tao po kagaya po ni Sergeant at Arms at yung mga personnel po dito po sa House Rep, ginagawa lamang po yung kanilang trabaho alinsunod po sa guidelines. So pag may nangyari naman po, unang-una po si ating Vice President, high profile po yan na personality. Hindi naman po yung ordinaryong mamamayan. Pag may nangyari po dyan, sagutin din po nila yan. Alam yun naman pala eh. Na pag may nangyari dyan, sagutin nila. Ba't yung pinatayan? Sir, wala kayong lusot. Wala kayong lusot doon sa pinatayan nyo. Wala kayong lusot doon. Alam nyo kung bakit? Paulit-ulit nyo sinasabi, kaya hindi pwede mag-stay, kaya hindi pwede magpunta dito, kaya hindi pwedeng ganito, kasi security risk yan. Pero pinatayan ninyo. Anong klaseng logic yun? Sir, kahit sinong tanga ha, maiintindihan na may problema. Kahit yung tanga, alam nila may problema sa ginawa ninyo. Ganun po kababaw yung dahilan na pinatayan nyo ng kuryente kasi ano yan eh, security risk. Alabo. Di ba? Pinatayan ng kuryente pero security risk. Bakit hindi nyo ibigyan ng konsiderasyon? Bakit nyo kailangan patayan? Alam nyo na may merwisyo kayo. Alam nyo nagbubura ng ano lang kayo dyan. Huwag na tayo maglokohan kayo naman, sir. Oh. So, sana po, wala naman pong masama na makipagtulungan sa amin. Lahat naman po, ng, as long as within the bounds of law, ay ibibigay naman po namin. Oh. Ang hinihiling lang po namin, sana po sumunod lamang po. Nang sa ganun ay hindi na magkaroon ng ganitong klaseng issue. Respect begets respect. Yun lang po. We Tama ka dyan. Gusto mo respetuhin namin kayo? Respetuhin yung BP Sara namin.
Gusto ninyo respetuhin kayo ng taong bayan? Ayaw niyong binabash kayo? Respetuhin niyo si VP Sara Duterte. Tingnan mo, hindi binash ng taong bayan ng Senado. Kahit hindi ho sila pabor, bakit kahit papaano nakakuha na respeto si Pimentel kahit po siya isang oposisyon? Kasi may respeto. Tama ka eh. Respect begets respect. Ano bang begets yan? Yan ba yung kinakain? Hindi. Ano pala yun? Bagnet. Bagnet pala yun. Gago! Hindi kasi, di ba? Kung makita namin ng respeto sa inyo kahit kayo ay sumusunod kay Speaker, di ba, alam mo yun, sa amin, okay, naintindihan namin. Kaya lang, sir, yung dahilan ninyo, baluktot. Tulad ng dahilan ninyo sa pag-away ninyo kay Yorme, baluktot. Sa Miss Llanesca. Good afternoon po. Llanesca Pantilla, May News Online. Sir, what would happen if the Vice President chose to stay? What would be ano ba yung provided for by the rules of the House? Given such, in the event that there is a defiance on the part of the Vice President? Wala pong nakasaad doon sa House dahil nga po nung Defiance talaga itong media na to. Defiance? Wow! sa rules natin dahil nga I believe the House rules was made with the principle na tayo mga Pilipino ang pinaka most hospitable na mga mamamayan sa buong mundo. Hospitable ba yung patayin nyo ng kuryente? Halatang puro kayo palusot. Na kaya po, kung ano lang yung i-request sa atin, pinagbibigyan naman natin. So, hindi ho na-cover yun kung ano. Except yung pagpatay ng kuryente. Yung gagawin. At ngayon nga po, is kung gamitin itong pagkakataon na to para ipaabot, yung pakiusap na rin po ng mga security ng ating pangalawang Pangulo na kung maaari nga po, sinasabi ho ni Chairman kanina, pwede naman mong dumalaw bukas. Huwag na lang mag-stay dito sa gabi. Dahil alam niyo yung gabi, talagang kailangan doblehin natin yung security dahil pangalawang Pangulo nga po ito. So kagabi po is medyo marami-rami ho yung nag-overtime. Dadagdagan ko lang po yung sagot ni Sir noon ni Tapos lalakdown nyo. Sergeant at Arms na kung gusto po niya ng much longer time, siguro po pwede naman po siyang mag-request ng extension. So sa ako tingin ko naman po, kung reasonable naman po, yung extension na hihingin, another hour or two to the max, wala naman po, pagbibigyan naman po natin. Pero sana naman po, wag naman po niya isagad kasi po it will parang hindi po magandang president. Otherwise, sasabihin po na meron po tayong pinapaboran dito. Porque Sir, Vice President yan, hindi mo naman wala siguro magrereklamo na, bakit yung Vice President, pinaboran nyo? Hindi, wala magrereklamo ng ganun. Matik na yan, courtesy yan eh. po ba pangalawang Pangulo, pinapayagan ninyo? Bihira, oo. Paano naman yung mga maliliit na tao? Nakuta. Yung mga ordinaryo na nakukulong po dito. Sino magrereklamo niyan? Baka mga komunista lang magreklamo niyan. Pero matinong tao, understandable yan. Vice President yan eh. Ay naku sir, wag na tayo magpalusot. Panayang palusot natin, halatang halata tayo. Namin. Siyempre, ang batas naman po natin dapat pantay-pantay. Ini-implement po natin yan. Naku! Nakapwesto ka po o hindi. Uso! Dapat ang pag-i-implement po pantay-pantay. Huwag po sanang sasama ang loob. Wag tayong maglukuhan sir. Hindi na ganun ang sitwasyon ngayon. Tinanggalan nga ng seguridad ang mga ang mga supporter ni Duterte. Tapos sasabihin nyo, pantay-pantay, pero kayo, punong-puno kayo ng security, kayong mga congressman. Dahil sumusunod sa inyo ang kapulisan. Huwag nga tayo maglukuhan, sir. Sir, alam mo, okay na yung tinarantado ka eh. Pero yung
paulit-ulitin, haharap-harapan, sasabihin yung ganun sa'yo, yung pananarantado, nakakainis yun. Hindi, di ba? Kaya nga may mga magjowa dyan eh. Sabi nila, o sige naman, babae ka na, wag mo lang paalam. May mga ganun eh. Iba naman yung nambabae na yung jowa mo, nagtirahan pa sa harapan mo. Di ba? Yun yung ginagawa ninyo, sir eh. Sasabihin ninyo, hindi, para lang yan, para walang VIP. Sir, walang VIP. Tingnan nyo nga yung mga tao ninyo dyan. Mga kapwa congressman ninyo. Huwag naman tayo maglokohan. Ni Vice President sa ating mga staff, mga ordinaryong tao lang po yan, sila po ay nagpapatupad lamang ng kanilang tungkulin. Naku, sus! Next question will be from Miss Ria Camille at TV5, then followed by Vic Sumintak. Hi, sir. Ria Fernandez, TV5 po. In normal circumstances, when is the visiting hours? What time? Every when? And under normal circumstances, it's 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5. During non-working days, or maybe in our case, Thursday. But during session days, we allow it until 7 p.m. That's the latest. Pero as much as possible, we would like to keep it at 5 p.m. But upon request, we can extend 2 more hours up to 7. Okay, if there is a request, you allow maximum of 2 hours. Only Monday to Thursday, no Friday, no weekends. Weekends, we do allow, except Sundays. Okay, and on weekends, we allow visitation from 8 to 11 in the morning and 1 o'clock in the afternoon until 5. Until 5. Sir, Except none on Sundays. to your recollection, sir, in the House's history, is this the first time that this happened? Halatang halata yung yung mga tanungan ng media na pinalalabas talaga na nagpapa-VIP si BP Sara Duterte. Pinalalabas talaga na parang ang dating first time nangyari to. Na ganito, na pupunta, lumasobra sa oras. Yung mga ganyan di ba? Halatang yung galawan yung media talaga, halatang kayo ay malapit kay speaker. Halatang halata. Halatang halata. Yan po ba ang sinabi sa inyong itatanong ninyo? Ako nagtatanong lang. Been the Sergeant at Arms since July of 2022. Yes. The answer is yes. It's the first time we've experienced this. Until now, as we speak, sir, the Vice President is still in the office of Congressman Duterte. Before coming here, she was still at the detention facility together with Attorney Lopez. I would have to check if she's still there, and I'll get back to you. Okay po. Kong Joel, are we considering going to the office of Kong Duterte to personally appeal to the Vice President and relay yung ating concerns, most especially na it will entail a lot of security if she will remain defiant or she will be Baduy, defiant? halata kayo? Well, siguro mami, pag-uusapan muna namin ni Sergeant at Arms what is best, no? But ako siguro naman, tayo naman mga reasonable tao tayo eh. 'Di ba? Lahat naman po tayo dito, lingkod bayan. So, ang trabaho po natin bilang lingkod bayan ay sumunod sa batas at magpatupad ng batas. Kung tayo po mismo hindi susunod sa batas, paano pa natin ipatutupad ang mga batas? So parang sinasabi ninyo, masama si BP Sara Duterte. Ang baduy nyo, sir. Yan ang datingan ninyo na parang pinalalabas ninyo, hindi masunurin si BP Sara Duterte. Hindi nyo kami madadaan sa ganyan. Huwag nyo kaming pinagloloko, sir. Ano yan it's just a guideline, protocol na you can decide to allow a vice president. Again, it's a vice president. Voted more than your president. Pero halimbawa po, kunwari po, you want to set limits already to the visit po. Meron po ba tayong parang penalty for And someone? ma'am, to cut you Yeah, okay, go ahead. short, no?
dapat pa bang sabihin na sumunod sa batas ang ating pangalawang Pangulo? Ayan. Bantaan mo. Maganda yan ginagawa mo, Chua, para hindi ka na umulit. O mga taga Maynila, pag ito binoto nyo pa, bahala kayo. Hindi, pag ito binoto nyo pa, babagsak ang Maynila. Bumagsak na nga sa 3 taon, pababagsakin nyo pa. Bakit? Busy ito sa national Hindi siya busy sa inyo totoo naman Gusto nyo pabagsakin pa ang Maynila? O iboto nyo to. Ngayon nga lang, di ba, kitang-kita nyo na nangyayari sa Maynila, di ba? Pinakita natin nung isang araw. Kitang-kita nyo, di ba? Bakit nyo pa gustong iboto ito? Ewan ko sa inyo. Di ba? Ang ating pong pangalawang Pangulo ay isang abogada. Siya po ay pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Nag-oath po kami ng aming panunungkulan na kami po ay susunod sa alituntunin. So sa tingin ko naman po, magiging reasonable naman po ang ating pangalawang Pangulo. At sa tingin ko naman po ay alam naman din po niya kung ano po ang dapat niyang gawin at alituntunin po dito. Alam niya, kaya nga siya nandyan Sir, balikan ko lang yung tanong ko. Halimbawa, may isang tao na visitor and ayaw niya sumunod dun sa visiting hours na sinet po ng house. Meron po bang karampatang parusa yon? Kita mo na. Alata yung pagkarga nung... paano kung may ordinaryong Pilipino na hindi sumunod? May karampatan po ba yun? Pag sinabi ngayon ito isa... kasi pag ordinaryong Pilipino, kaya nga sana sumunod na lang. Alam mo na di ba? Na parang sinasabi nyo, nagpapa-VIP si VP Sara Duterte. Di ba? Halata kayo. Halata ang style nyo, mga bulok. Wala akong penalty clause yung ating guidelines as to yung security protocol as regards yung detention facility. Ang tingin naman mo namin, hindi nakakailangan yung ano na yun, nakamakarating pa tayo dun sa magkapataw pa tayo ng parusa. Dahil lang sabi ko nga, hospitable tayo. Ang kailangan lang is magpaalam at tayo naman na yung mag-uusap. Ang tanong na yung para kay Kong no? Ba't napunta dito yung sagot? Hindi naman siya magpapataw ng parusa si Kong Di ba? Bakit siya sumagot? Hindi ko alam. Ewan ko. At malamang, mas madalas nga yung pinapayagan natin kaysa yung hindi. So hindi ho tayo makakarating doon sa kailangan pumataw dahil yung sa experience ko, yung mga napakiusapan ho namin na sumusunod naman po. Sir, very last from my end to Kong Joel po. A couple of days ago, sinabi po ng Nilinaw na tuloy ng reporter. Si Kong Joel po ang kinakausap ko. Hindi, ang tanong kay Kong Joel. VP na parang yung mga nangyayari sa staff niya, naapektuhan sila, nadadamay sila because of the political persecution sa kanya. What's your reaction to that? Ito pong ginagawa namin, trabaho lang po namin to At meron pong... Hindi nyo trabaho yan, sir. Hindi nyo trabaho yan. Tapos na po yung budget na yan. Yan po ay 2022 pa. Ang dapat pinag-uusapan yung mga future budget. Hindi nyo na ho trabaho yan. Pangalawa, ang trabaho mo ay yung sa distrito mo. Ayusin mo na magkaroon ka, i-represent mo yung iyong distrito. Yun ang trabaho mo. Hindi yan. Huwag tayo magpalusot na trabaho lang namin ginagawa namin. Baka trabaho ninyong pagsilbihan si Romualdez. Yun siguro, trabaho ninyo. Refer po sa ating committee. Ito po inaksyonan po natin. At ang pinag-uusapan po natin dito ay pera po ng bayan. So, wala naman po kung nakikita. Kaya nga, inuubos nyo pera ng taong bayan sa kakahiring ninyong walang kwenta. Di ba? Magkano lang yun kayo, grabe ho kayo. Ilabas nyo nga muna. Sir, kung talagang pera ang concern ninyo, ilabas nyo nga muna ang budget ninyo. Budget na natanggap ng inyong opisina. Maging transparent nga po kayo, sir. Yun totoo. Kasi sinasabi nyo, pinaglalaban natin dito yung pera ng taong bayan. Sige nga ho, sir. Taong bayan, di ba? Pera ng taong bayan. Magkano ang budget na natatanggap ng inyong opisina? At nung mga membro pa ng committee na yan? Dito na politika, ang nakikita ko po dito ay may pera pong nawawala, may mga questionable po na... yung pera nga na pupunta sa opisina ninyo, hindi nga namin alam kung saan napunta
Kasi hindi nyo pinapaalam sa amin eh. Tama, mali. Tapos sasabihin ninyong nawawala yung pera. O saan hindi natin alam kung saan napupunta. May ganun tayong eksena. Transaksyon at siguro po ang tanging makakapagbigay linaw lamang po dito ay ang ating pangalawang Pangulo at yung kanyang mga staff. After Big Sumintak, 2 questions na lang po. Salamat. Sir, good afternoon. Just a clarification. Kong Joel, what if the Vice President opt to stay gaya ng kanyang ginawa last night, even without the electric supply in the office of Congressman Pulong, then anong gagawin? Trabaho po yan ng ating Sergeant at Arms. Kayang-kaya na po ni... Ba't bigla ka natakot sa sagot? Natakot ka? Hindi mo kaya, ha? Hindi mo kayang sagutin yun? Ha? Bigla ka natakot? Hindi, ako nagtatanong lang. Ni Mr. Sergeant at Arms yan. Pero sana wag na po niyang pahirapan dahil sumusunod lang po. Ulitin ko po ang pakiusap ko na ang ating pong mga empleyado dito, kasama na po dito ang ating Sergeant at Arms, ay ginagawa lamang po nila ang kanilang tungkulin at trabaho. Sana po sumunod po tayo sa mga patakaran dahil ito po ay pagpapakita lamang ng respeto sa institusyon. Our next question from UNTV. Hi, sir. Good afternoon. Just a clarification. Yung Vice President asked to stay with Attorney Lopez inside. But I just want to get or to know what were the specific reasons given by the Vice President, if any. Kasi kung ano lang ba, gusto lang ba niya pumasok, may reason ba siyang binigay, particular, kung bakit gusto niya pong makasama yung kanyang Chief of Staff? Thank you. Meron po siyang 6 na dahilan na sinasite dito. For humanitarian reasons, I request for consideration of her situation given the following circumstances. Number 1, as you may have already noticed during her appearance in the committee hearing yesterday, she has persistent and chronic back problem that often further results in migraines. Number 2, she has expressed since yesterday that she is nauseous and lightheaded. Number 3, she has little sleep because of fears for her security and safety. Number 4, she is not used to being alone and is worried that other detainees may cause her harm. Number 5, she is still experiencing fatigue due to jet lag and sadness about the condition of her aunt. Number 6, she has requested me to join her so she may have peace of mind and get adequate rest. So yun po yung 6 na reasons kung bakit po niya nire-request. Sir, kaunting sundot lang. So, Sundutin mo! yun yung kinukonsider niyo, tinitingnan niyo. So, hindi justifiable yung reasons na binigay po ng Vice President rather. Thank you. Well, unang-una, hindi po namin mai-allow siya dahil unang-una, hindi naman po siya detainee. Pangalawa, high profile po siya. Baka mamaya may nangyari po dyan. Kawawa naman po yung ating mga empleyado dito. Alam naman po natin, security risk yan. Pangalawang Pangulo po yan. At pangatlo ay ngayon po, isa sa mga hinihingi po ni Attorney Zulaika, siguro mas maganda po kung immediate family. Yun po ang pinayagan ko po, yung immediate family. Thank you. Thank you very much. Kung wala na po, perhaps we can... one more.
Kung siguro po how would you describe itong mga ginagawa ni VP Sara? Because she's not attending your hearing, pero pumunta siya nung nagpunta po si PRRD dito. Pumunta rin po siya ngayon dahil nandito si Attorney Lopez, but hindi po siya pumupunta sa hearing nyo. So if you were to describe yung ginagawa po ni VP Sara ngayon, ano pong matatawag nyo dito, sir? Lack of respect in the institution. Hindi po kasi kayo karespe-respeto. Yun po ang totoo dyan. Hindi po kayo karespe-respeto dahil napaka-obvious naman po ng inyong ginagawa sa ating BP. Huwag na tayo maglokohan. Nakikita naman po natin no, na parang kung kailan lang niya gusto, kung ano lang ang gusto niya, yun lang ang gagawin niya. In fact, ngayon, sinabihan siya na, kagaya kanina, naririnig ko kay Sergeant at times, sinabihan siya to leave the office of Congressman Pulong, pero hindi pa rin niya sinunod. So, parang sa akin lang, no, na, kasi tayo, official tayo eh, dapat careful tayo sa ating mga aksyon. So, dapat ito ay tinitignan din natin kasi it will show our character. Nagre-reflect yung character natin sa ating mga aksyon. So, sa akin lang, hindi ko naman masasabi kasi si Vice President, nakita naman natin mataas ang pinag-aralan eh. Isa po siyang abogada. So, sana, yung respeto sa mga tao, lalo na sa mga mas maliliit sa kanya, sana ibigay din po niya. With that, thank you. Ayan. Ayan po, ayan ho ang mga palusot ng kamera. Alam mo, paulit-ulit na natin sinasabi eh. 'Di ba? Kung talagang sinasabi nila security risk, di sana hindi pinatayan ng kuryente. Di sana, alam mo 'yon, there are ways to do it. Ano ba namang yung magbantay lang, hindi naman itatakas yung kinulong ninyo. Ano ba naman yung samahan? Meron ho bang masamang ano doon? Hindi, again yung pagkulong, it is not because convicted of any crime. Yung pagkulong is just somehow sinasabi nyo doon sa tao na sumunod ka sa hearing na ginagawa namin. 'Di ba? Follow our rules. Hindi naman ibig sabihin yan pinaparusahan ninyo. So ano ba naman yung samahan ng Vice President yan? Tao niya yan. Kung may puso kayo, di sana man lang kayo ay nagbigay man lang ng konsiderasyon. Hindi naman po pa VIP yun. Di ba? Hindi naman po nanghihingi ng kung ano-ano. Sasamahan lang. Sasamahan nga sa kulungan eh. Wala namang hininging aircon, TV, Netflix. Di ba? Sasamahan nga eh. Ano bang masama dun? O di ayaw ba nyo nun? Naikulong nyo si CBP Sara Duterte? Di bayani ka pa ngayon. Yan naman ang gusto mo, di ba? Kaya mga kababayan, alam nyo na kung saan nyo dadalhin sa darating na eleksyon itong si Chua. Alam na natin, doon na lang tayo gumanti. Wala na tayong magagawa. Gumanti tayo sa balota. Okay, mga kababayan, ako po si Banat. Bye! Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makaka